Magandang gabi o araw sa ating pong lahat, mga kababayan natin dito at sa abroad. Ang ating pong pag-usapan ay itong malungkot at masaya, may halong emosyon pa. Yun pong nangyari sa maghapong ito. Ito pong pag-alis ni President Duterte at pagpasok naman ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At talaga hong makulay dahil kasi after 6 years aalis talaga ang dating Pangulo at may papasok na bagong Pangulo. So magkakaiba ang mga naging reaksyon at mga napapag-usapan. Okay? Yan po yung ating pag-uusapan. At pangalawa, pag-usapan na rin natin po yung mga magaganda na sinabi ni President Marcos Jr. sa inauguration kung ano ang kakaharaping problema at solusyon at uunahin ng kanyang administration. Okay? Pero bagong lahat, muli ko po kayong inaanyahan na mag-follow, mag-subscribe dito po sa channel na ito, Mike Abi Opinions. Okay? At paki-send and forward na rin po ninyo sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. At nang kayo po ay updated sa mga nangyari sa ating bayan. Okay. Unahin natin nga po itong, siyempre, yung pong outgoing, yung umalis at yung pumasok. Marami hong nalungkot ng pag-alis ni Pangulong Duterte dahil alam naman natin marami siyang nagawa, although maraming pagsubok na dinaanan, pero maraming nagawang mabuti para sa ating bayan. Kaya maraming nalulungkot at yung pag-alis ng ating Pangulo, dating Pangulong Duterte sa Malacanang ay talaga hong alam ko, kayong mga Pilipino sa abroad at dito ay nalungkot din, naiyak pa nga. Kahit nga mga cabinet secretary, naiyak po doon sa pag-alis pero wala tayong magagawa. At napakasimple, pag-alis niya ng Malacanang, nagpunta sa isang mall, diyan sa may area ng Makati, tapos tumuloy ng airport at ngayon po ay nasa Davao na. So, diretso Davao kaagad ang ating dating Pangulo. At marami ho siyang naiwan na talagang hindi natin makakalimutan sa mga proyekto, ginawa laban sa mga maraming naging pasaway sa ating lipunan. Kaya hindi natin makakalimutan yan. Okay. Doon naman sa pagpasok ni Pangulong Marcos ay marami ring natuwa dahil alam naman natin, ganun ho talaga eh. So, masaya yung mga empleyado ng Malacanang, naging maayos yung transition, paglilipat ng kapangyarihan, at naging maayos ang pangkalahatang mga naging programa dahil sa pati panahon na kiramay, wala hong sama ng panahon, hindi umulan at maayos na maayos ang mga galawan. So, napakaganda po nun. Okay? At ano inyong masasabi dyan? Ngayon po ay si President Marcos na ang ating Pangulo at sa maganda naman transition at sinasabing mga dapat gawin ay nandyan na po yan. Atin hong aalamin at papakinggan. Comment at react po kayo dun sa pag-alis at pagpasok ng bagong administration. Pangalawa na ating pag-usapan na ito pong sa akin, dahil may kanya-kanya tayong interpretation at pananaw, maganda po yung naging talumpati o speech ni President Marcos dahil kanyang binanggit talaga yung mga dapat gawin. Unang-una, food security, pagkain na dapat unahin ng ating gobyerno. Kailangan tutukan epekto ng mga crisis, epekto ng kaguluhan sa Ukraine and Russia at iba pang mga pagtaas tulad ng fuel. Climate change, nabanggitin po niya, problema sa climate change, kaguluhan niya po at yung pagtaas ng mga bilihin. Kaya ang pagkain ay dapat unahin, bantayan, siguraduhin na merong pagkain ang bawat Pilipino. So napakaganda po nun. At isa ho sa maganda rin nagustuhan ko na hindi niya na masyadong binalikan ang mga nakaraan sa pamilya Marcos. Pumokos na lang siya sa kung ano ang problema na dapat pagtulong-tulungan. Ayan. Pagsama-samahan. Sabi nga niya, pagsamahan natin. Tulungan niyo ako, magtulungan tayo. Harapin ang mga problema ng ating bansa. So, mas inuna niya harapin ang problema kaysa talakayin pa ang mga nakaraan sa kanilang pamilya. So, ang ganda po nun. Ibig sabihin talagang unity, pagkakaisa, tulungan ang gusto niyang palabasin. Okay? Ang maganda rito na ilatag niya sa international community at sa ating mga kababayan kung ano ang dapat gawin ng isang Pangulo katulad niya. Siyempre, yung pakikipagrelasyon sa ibang bansa, nandiyan na yan. Pinasalamatan niya ang ipinakitang suporta ng mga delegado na nanggaling sa iba-ibang bansa sa mundo. Personal nagpunta rito at bumati sa kanya
at sasaksihan ang inauguration. Ang sinasabi nga niya, sabi ni President Marcos, ay magtulungan, palalimin pa ang relasyon, harapin ang maraming problema na crisis, pagtaas ng fuel, climate change, at marami pang pwedeng mangyari. So napakaganda po nun. Welcome sa kanya ang mga tulong, suporta ng ibang bansa. At tiniyak din naman niya na siya ay makikipagtulungan, makikipagrelasyon sa maraming mga bansa sa mundo. Pero siyempre, kung gagawin yan at ginagawa ng ibang bansa, bakit naman hindi gagawin ng mga kapwa natin Pilipino, suportahan ng ating bagong Pangulo at bagong administrasyon. So yun po. So mahalaga yung tungkol sa pagkain, balikan ko lang ho yan. Dahil pagka kasi mayroong pagkain, sapat na pagkain ng mga Pilipino, abay hindi ho magiging problema yan. Ibig sabihin, pag may pagkain, magiging matino ang bawat isa. May pagkain sa pagkainan, papangalagaan, at siyempre, kasunod dyan ay yung magkaroon ng trabaho, palakasin ng ekonomiya, at na magkaroon ng development. Isa ho sa maganda pang sinabi, tiniyak ni President Marcos na kanyang itutuloy ang mga nasimulan, mga gandang project na hindi pa tapos na naiwan ni President Duterte. Yun po yung assurance na kanyang itutuloy. Walang masama daw na ito ay hindi ituloy o ito ay ituloy dahil nga sa nakikita na niya kailangan development. Yun po yung kanyang paniniguro. At yung kanyang pagrespeto sa lahat ng sektor ng ating lipunan, kung paano hinarap ang pandemya at ngayon ay meron pa rin, hindi pa tapos, sama-sama ding haharapin ito ayon sa ating Pangulo. Kaya pangkalahatan, ang tingin ko po ay malalim ang pinanghuhugutan, alam ang solusyon sa problema, napakaganda po noon. Ang kailangan lang talaga niya ay suporta. Kasi hindi naman talaga magagawa niya ang lahat ng ito kung siya lang o ang gobyerno lang. Mahalaga ang suporta po ng taong bayan. At yun ang ating obligasyon sa bawat isa sa atin. Tulungan si President Marcos sa kanyang mga gagawin para sa ating bansa. Kayo at dito sa abroad, kailangan po yan. So yung pagkain, palakasin ng ekonomiya, harapin po ang maraming maaaring problema darating, epekto ng kaguluhan sa Europe, epekto ng mataas na fuel, inflation rate, lahat po yan, mataas na bilihin, yan po yung nakikitang problema. So solusyon. Kaya nga nandyan po ang mga economic manager. At pangkalahatan, panghuli siguro bago natin tapusin itong isyong ito, nakita ko po yung kanyang malalim na pagmamahal sa bayan. Sa halip na mabanggit ang nakaraan sa kanilang pamilya, isinasantabi yun. Pahapyaw lang. Mas idiniin ang unity at harapin ang challenge sa buhay. Ang ganda po ng halimbawa. So, bakit naman hindi susuporta ang taong bayan? Kaya, suportahan natin. Para tayo magagawa. Yan na po yung ating Pangulo sa susunod na 6 na taon. At maganda man ang panimula. At kung ito'y susuportahan, palagay ko'y magtatagumpay din. Makakasunod. Sana sundan. Sana hindi man niya mapantayan, masubrahan pa kung kinakailangan ang naging performance ng dating administrasyon. Okay? So, pansamantala, yan muna po ang ating pag-usapan sa pagkakataong ito. Saludo ako sa lahat ng Pilipino. Okay? Thank you.